Easterlies patuloy na magdudulot ng alinsangan sa halos buong bansa pero magkakaroon din ng mga ilang kaulapan sa most east sections ng ating bansa. Kaya asahan din ang ilang kalat-kalat at ulan, karamihan sa silangan ng bansa. At mga uulanin, tutuloy pa rin ba sa bahagi ng Southern Mindanao? Alamin. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng linggong ito, April 7, 2024. Ang oras nating voice from umaga ay alas 9:58 na ng umaga. Magiging drier at alinsangan po ang iral sa atin ngayong araw dahil kung titingnan natin sa ating humidity outside ay nasa 58% po ito. So ibig sabihin lamang po, drier, hot weather na naman po tayo mga folks So wag po masyadong magbibilad at asahan po ang maaraw, maalinsangan pero may mga pagka-overcast na iiral at gloomy, especially dito sa Metro Manila. Sa labas, temperature na natala na weather station kaninang 5:52 AM nakapagtala kami ng lowest of 26.2 degrees Celsius. Kahapon nakapagtala kami ng medyo maalinsangan na temperatura at 33.2 degrees Celsius. Kahapon ito ng tanghaling tapat at 12:35 PM. Ibig sabihin lamang bahagya ring bumaba ang aming heat index na nasa 44 degrees o 44.1 degrees Celsius kahapon yan mga folks. Pero kung itatabi natin sa mga heat index mula sa official weather station si Pag-asa kahapon, pero naipost ko na yan kahapon pa sa Facebook page ay nangunguna sa may pinakamaalinsangan o halos kapareho lamang sa amin sa Caloocan, diyan sa Puerto Princesa sa Palawan na pareho kaming nasa 44 degrees Celsius. At sumunod lamang ang area ng Apary Cagayan, Tuguegarao at diyan sa Dagupan sa Pangasinan na pare-parehong tig po 43 degrees Celsius. At sumunod na lamang ang bahagi ng Lawag Ilocos Norte sa Subic Bay sa Olongapo, San Jose, Occidental Mindoro, Camarines Norte, dyan din sa parehong Camarines Sur, Camarines Norte, at dyan sa bahagi ng Dumangas, Iloilo, at dyan sa Cotabato rin, sa may Maguindanao, na parehong tig po 42 degrees Celsius. So kahapon, gaya ng ating forecast, ay nagkaroon tayo ng overcasting gloomy, kaya medyo mababa ng bahagya ang ating alinsangan kahapon. Pero ngayon, iba na ang usapan dahil magiging hot, dry weather na naman tayo. Pero patuloy pa rin makakaranas kami sa bahagi ng Metro Manila ng overcast at gloomy na may klaro at ilan mga kaulapan. Kaya titignan natin sa ating live CCTV snapshots ay makikitang maaraw po at maalisangan na kagad at mga ilang few clouds lamang. Pero maklaro ang ating himpapawid base sa aming CCTV sa Caloocan. So wag po masyadong magbibilad dahil mataas kagad ang ating UV index at ating solar radiation I mean yung solar energy. Hindi yung solar radiation, sorry po. Solar energy po. Baka ma-misinterpret niyo, baka isipin niyo mayroon tayong solar radiation. Solar energy po, yan po yung sinag ng araw na nade-generate kapag rektang tumatama sa mga solar panels. Ginagamit yan bilang reference yan ng mga solarista. Kung mataas po yung solar energy, maganda pong makapag-harvest ng kuryente sa mga solar panels nila. Ibig sabihin lamang yan na nangungulugan na matirik po ang ating haring araw at makikita rin sa ating current UV index ay umaabot nga po ng 11 to 13 UV index natin. So medyo masama po yan sa ating balat na nakaka-sunburn at least 11 minutes na mabilad ka po. So medyo delikado na kagad ngayong umaga. So bukod sa lowest temperature heat index natin sa ating PH extremes and past 24 hours, nanguna ang Tuguegarao sa may napakamaalisangang temperatura na nasa 37.5 degrees Celsius ang kanilang temperatura. Sa lowest temperature naman sa Baguio City ay almost stationary at 16.2 degrees Celsius ang kanilang temperatura. At sa Inola naman ay ang Cotabato na nasa 7 mm lamang ang naging pag-ulan sa kanila. So mukhang walang masyadong malakas na naibuhos sa mismang bandang hinatuan
Wala kasi tayong data para sa bandang Davao City. Wala kasing data si Pag-asa na nagsesend sa International Bureau o World Meteorological Agency na record sa Davao City. So, ang meron lang tayong posibleng na i-record sa Hinatuan at Cotabato. At since ang Hinatuan at Cotabato hindi masyado nahahawi ng masyadong malakas na ulan, di gaya sa may bahagi ng Davao City, wala tayong masyadong nakalap na actual data sa Davao City. Pero inasa natin na mga nasa heavy rain showers yan kahapon. At samantala sa ating outside humidity, kasalukuyan pong nasa 58% po. So medyo drier po tayo ha. Hot dry weather po tayo ngayon. At nasa 58% at bumababa pa ito ng 5% since last hour. Mataas-taas ng bahagya ating atmospheric pressure na nasa 1,011 hectopascals and steady ito since last hour. Samantala, merong thermal alert status pa rin, nakamoderate pa rin si Taal Volcano. So medyo silipin muna natin kung ilan ang kanyang variable radiated power. At kung sisilipin natin ay mababa naman pero pasok sa moderate thermal anomaly. Kung titingnan natin sa kanyang thermal satellite imagery mula sa MODIS ng Miroba, makikita natin ay mayroong magmatic intrusion pa rin itong si Taal Volcano. So sa mga kabatang natin, obserbahan natin since wala namang indikasyon na fire imminent ang ipinapakita kay Taal. Pero kung titingnan natin, hopefully live itong CCTV muli ni Kataini. Yes, live po siya at makikita natin na medyo mga ilang kaulapan lamang at mukhang medyo may plumes o SO2 plumes ang nire-release ni Taal. So hopefully may latest update si PBOX para sa count ng SO2 emission natin. Pero so far, partly cloudy ang makikita natin sa paligid ng Taal Lake. At dito sa bahagi na to kung saan nakapwesto si Taal ay medyo may nirelease o may mukhang malaki-laki rin ang ibinubugan niyang SO2. Then medyo hazy po o halos zero visibility sa paligid ng Taal Lake. So yan po yung real time na CCTV live dyan sa bahagi ng paligid ng Taal Lake. So kung titingnan naman natin yung synopsis sa bagong info mula kay PBOX, hopefully updated, ay wala naman pa rin na itala silang volcanic earthquakes daw at walang update sa kanilang SO2 emission. So bad news mga folks, ay mukhang hindi nag-update si PBOX. So wala tayong magiging idea kung ilan na ang SO2 emission na nirelease nila mula 5 hanggang kahapon po ng 6 ng April 2024. Wala tayong idea kasi wala pong latest update si PBOX eh. Ewan ko kung anong ginagawa nila. Bakit hindi halos araw-araw sila nagmo-monitor at masyado silang kampante porket medyo nasa alert level 1 lamang itong si Taal ay mukhang nagpapakampante-kampante na naman ang ating mga opisyalis ng PBOX. So kung sisilipin natin ay walang masyadong updates. Ngayon kung sisilipin natin kay Bulusan, since medyo nag-aggressive itong si Bulusan, tingnan natin kung merong latest update. Ito, buti pa si Bulusan, may nadedetect na 2 volcanic earthquakes daw, pero maliit ang kanyang SO2 emission na 50 tons a day lamang since April 1. So wala rin silang update sa SO2 emission, pero may naitalang 2 volcanic earthquakes sa paligid ni Bulusan. So yun lamang magiging info natin kay Mount Bulusan. Kay Canlaon naman, kung titingnan natin, may 11 volcanic earthquakes naman daw ang na-detect kay Bulkang Canlaon since past 24 hours. At wala rin silang update para sa SO2 o sulfur dioxide emission report. So hanggang dito lamang sa latest volcanic earthquakes lang ang maire-report natin. So mayroong 11 volcanic earthquakes si Canlaon. Si Pinatubo naman, kung sisilipin natin, ay wala naman. Wala silang latest report. Ang huling report nito since August 2021. So wala silang latest update kay Pinatubo. Kay Mayon naman, in past 24 hours, mayroong isang rockfall event na nakitaan kay Mayon Volcano daw. Yung
pagliwanag daw o yung banaag o crater glow na tinatawag ay naaninag lamang daw ng kanilang visualize monitoring o yung gamit nila telescope lang. So yung glowing lamang nito mahina, pero kung pagbabasehan naman natin yung thermal intrusion kay Mayon Volcano ay wala naman masyadong naaaninag na thermal glow sa pinaka-crater ni Mayon. So wala tayong magiging problema so far, pero merong isang rockfall events daw na naitala. 759 tons a day lamang ang na-record nila since April 5, 2024 at may mga katamtamang pagsingaw lamang ng 200 meters pataas. So natiling alert level 1 pa rin itong si Mayon Volcano despite na may mga ilang rockfall events. Wala naman daw na itala na mga pagyanig so far at mahina lamang yung kanyang magmatic glow at hindi naman nakikitaan sa pinaka-thermal imagery natin na nagkakaroon ng magmatic intrusion sa bunganga ni Mayon. And so far, tumataas na naman sa moderate ang ating current CBI o Chandler Fire Index, which is ako lamang ang merong ganitong monitoring sa Pilipinas. Importante din to dahil dito natin nalalaman kung tumataas po ang tsansa ng posibilidad ng mga pagsunog dahil tumataas po ang combustion. Yung combustion, yun yung kapag sobrang tuyot po o dry ng ating paligid at kapag nagkakaroon ng konting exposure lang o maghagis ka lamang ng sigarilyo sa tabi, ay mataas po ang tsansa na biglang magkakaroon yan ng pagsilab o kapag kalat agad ng mabilis na apoy. Kaya kapag nagmo-moderate po ang ating CBI index, ibig sabihin lamang tumataas po ang tsansa ng fire combustion. Ingat po dahil kahit man lang uminit yung mga kable natin ng kuryente sa mga lingib na lugar natin, lalo na sa Metro Manila, ay mataas po ang tsansa na bigla ang magkaroon yan ng pagliliyab at mabilis kagad ang kumalat ang apoy. At hindi naman tayo nagkakamali ng mga analysis dahil kapag napapansin ko tuwing tumataas ang ating CBI, nagkakaroon po tayo ng report o may napapanood kaagad tayong balita na may nasusunugan na kaagad sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Kumakailan lamang nitong sa may bandang Santa Cruz, Manila ata. Umabot daw umano sa alert level 3 yung sunog dyan. At hindi naman tayo nagkakamali ng ating paalala na kapag tumataas o nagmo-moderate na po ang ating Chandler CBI Fire Index, ibig sabihin 13% dito, tumataas po ang tsansa ng fire combustion o yung mabilis na pagkalat ng apoy. So, yung mga wildfires natin, lalo na, ay mabilis po na nagkakaroon kagad ng pagsilab ng apoy sa mga wilds natin sa kagubatan. Ibig sabihin, kapag sobrang tirik ng araw, mataas po ang tsansa na magsudulot po ng mga wildfires. Yan po ang purpose ng Chandler Fire Danger Monitoring natin, which is ako lamang ang meron nito sa Pilipinas. At so far, mukhang hindi pa siguro recognize ito ng ating mga local scientific agency o climatological agency. Sa ibang bansa, gaya sa Amerika, ginagamit nila yan. Dahil mas mabilis nilang na-monitor kapag yung mga area na prone sa sunog ay mataas ang tsansa na magkakaroon ng sunog. So kapag tumataas yung CBI sa kanila sa Amerika, binabantay na kagad nila yon at least tinututukan kagad ng mga bombero yon yung area, lalo na sa mga kagubatan na alam nila kung ano yung mga area sa gubat ang mabilis kagad na magkakaroon ng sunog at magkakaroon ng wildfire, especially sa may bandang Hawaii. Kaya nag-iingat po sila dyan. At yan ang importante sa kanila. At kung titingnan nyo yung mga weather stations sa ibang bansa sa Amerika, ay meron silang mga CBI monitoring systems. Which is, nakocompute din naman yan due to humidity plus dew point at ini-integral gamit ang ating temperatura at humidity. Then, kasabay na rin yung dew point. So, kapag nagiging dry po ang ating humidity, example na lamang yan, bumababa po yung ating outside humidity, tumataas naman ang tsansa ng current CBI Fire Danger Indexes. Yun po ang nangyayari dyan, nagiging computation. Masasearch po yan kung ano ang ibig sabihin ng actual computation ng CBI
fire danger indexes. So samantala sa ating outside humidity, nabanggit na nga natin, mababa po. So drier po tayo. Sa high tide and low tide status, maximum high tide na po tayo. At inaasahan ang level ng tubig niyan, kung titingnan natin ng actual, sa ating high tide and low tide, ay so far ay maximum high tide 0.4 meters pa lang naman. So hindi pa siya maximum high tide, mga 0.4 meters lang ang itataas nito. Mga bandang mga alas 10 pa o 10:08 PM pa po na tataas ito ng 0.9 meters po. So ngayong umaga ay mga 0.4 lamang ang maximum high tide nito. So hindi masyadong mataas. Pero pwede po mangisda ang ating maliliit na sasakyan pandagat yan, yung ating mga maliliit na mangingisda, rather, dahil bahagyang mataas sa 0.4 meters ang taas nito. Magbabalita at mag-update din ako sa inyo dahil kasalukuyan meron din akong ginagawa ng isang bagong program. Ito yung DART system. Siyempre mula ito sa NOAA, combination ng NOAA at iba't ibang mga agencies na nagmo-monitor sa BOYA at sa ating sea level. Real time po yun At na-discover ko, every 1 minute pala nag-a-update yung DART system nila. Kaya kung titingnan nyo tuwing mayroong earthquakes, na-monitor yan ng kanilang DART system. Which is napaka-komplikado, kaya sa ngayon ay inaaral ko ito. At unti-unting ginagawan ko na ng aking program script gamit ang aking webpage script. At mukhang nagwo-workout naman siya. At nakikita ko, maging sa Pilipinas, ay malalaman agad in real time kung aling ng mga lugar sa bansa natin ang maalon. At kapag nagkakaroon ng mga lindol, mas real time nating namomonitor yung pagtaas ng sea level. Hindi gaya ng nagagamit ni PBOX, yung sea level, hindi natin ma-determine yung eksakto kung real time na tumataas yung water sea level. Kasi medyo hindi nag-update kaagad yung tsunami monitoring system ni PBOX. At hindi natin ma-determine na eksakto kung ilan ang sea level nito per minuto. Didiscuss natin yan soon. Sa ngayon ay akin pa itong pinag-aaralan. Samantala sa ating almanac, sumikat po ang haring araw kaninang 5:46 AM at inasang lulubog naman ito mamayang 6:09 PM. At ang ating halos new moon na po, 4% illuminated na lamang. Ang liwanag ng buwan, kaka-moonrise lamang at kasalukuyang nasa elevation of 71 degrees pa lamang ito. Pero sumikat ito kaninang madaling araw, 5:15 AM. At mamayang hapon naman ito ng alas 4:46 ito lulubog. So medyo patanghaling tapat pa lamang yung sikat ng buwan. Pero dahil alos sa waning crescent, 4% na lamang illuminated nito, ay ito na po ang huli muna nating report para sa moonrise and moonset dahil hindi naman natin siya makikita hanggang bukas po mga folks. Sa ating local weather outlook para ngayong linggo hanggang Lunes, magiging partly cloudy ang ating maghapon at nabanggit na natin. Ngayong araw ay posibleng umabot sa 37 degrees Celsius ang ating air temperature base dito sa ating BC forecast. So wag po masyadong magbibilad sa tinding sikat ng araw. Asahan po na mataas ang ating air temperature from 35 to 37 degrees Celsius ang naka-forecast. Hanggang bukas po yan ng Lunes. Nakataas po ang forecast natin hanggang 37 degrees Celsius. Pero magiging klaro ang ating maghapon. So expected ang maghapon na matinding sikat ng araw. Expected na maalinsangan ang ating mga maghapon. Umaga pa lang matindi na kaagad ang sikat ng araw. Yun po ang magiging weather advisory at forecast. Kasi kung titingnan natin sa ating storm prediction, magiging mainit at maalinsangan ng 3 araw natin mula ngayong Sunday hanggang Tuesday na naglalaro sa 37 degrees Celsius ang pinakamataas ng temperatura. And lowest temperature expected naman maglalaro sa 25 to 26 degrees Celsius. Yan naman ay tuwing sa gabi at madaling araw. Samantala sa ating lagay ng panahon gamit ang ating satellite imagery, makikita natin na napakaklaro po ang ating paligid. Maliban na lamang sa medyo may mga ilang partly cloudy sa silangang bahagi ng bansa dahil pa rin sa epekto ng easterlies na nagsasalubong dito sa bahagyang malamig na temperatura sa kanluran ng bansa. Kaya nagkakaroon ng ilang kaulapan dito, yung cloud trough na yan.
Taon-taon naman nangyayari po madalas yan, yung cloud trough na yan, yung dyan sa silangang bahagi ng ating bansa. So, yung mga tsansa na mapag-ulan dyan sa buong silangan bahagi ng ating bansa ay malilit lamang ang tsansa. May mga forecast naglalaro sa 14 hanggang 16% lamang na tsansa ng ulanin. Kung pumasok man yan ay mga light rain showers lamang dahil wala naman tayong nakikitaan na heavy rain potential gamit ang ating infrared heavy rain ng Himawari 8 mula sa Japan Meteorological Agency. Real-time, ha? Real-time satellite feed po yan. Direkta sa Himawari 8 ng Japan Meteorological Agency. Ang meron lamang na may potential na heavy rain shower sa may bandang Hulusulu, ayan, sa may bandang Basilan na Hulusulu, so magdala po ng pananggalang sa ulan, then may mga ilang heavy rain showers po tayo ngayon dyan. Pero sa lahat ng bansa ay magiging partly cloudy lamang ang buong maghapon, at maliliitan lamang ang tsansa ng pag-ulan. Pumasok man ang tsansa na ito pero light rain showers lamang na hindi naman nagtatagal ng mahigit sa 30 minutos. Kung tingnan natin sa ating Himawari 8, mula naman sa data feed satellite imagery kay Pag-asa, makikita natin halos wala tayong nakikitaan na anumang maulap o makakapal na kaulapan sa buong bansa halos. So mula sa extreme ng Luzon ay magiging tuyot po at maliwalas at partly cloudy lamang ang iiral at maalinsangan na ating maghapon kasama na ang bahagi ng Central Luzon. Buong kanluran na patuloy pa rin nakakaranas ng dry spell at drought ang buong kanlurang bahagi ng bansa hanggang dyan sa bandang Mindoro at Palawan at ilang portions ng Western Visayas at West portions ng Mindanao pa rin. At makikita natin ang buong bahagi ng Central Luzon kasama na ang Metro Manila, Calabarzon, at Bicol Region, partly cloudy lamang ang iiral. So patuloy tayo magiging maalisangan ang ating maghapon. Take note yan mga folks. At kasama rin ang buong bahagi ng Visayas at buong bahagi ng northern at eastern part ng Mindanao. Maaliwalas din at maalinsangan din sa bahagi ng Mindanao. So hindi natin masyado isa-isahin ang bahagi ng Visayas at Mindanao. Dahil wala naman tayong makikitaan ng masyadong tsansa ng pag-ulan at halos maaraw at maalinsangan ang buong maghapon sa buong Visayas at Mindanao area. Malilik lang naman kasi ang tsansa ng forecast o uulanin sa area na yan. Kaya ang general observation natin sa ating weather forecast ay puro lamang maalinsangan at dry hot weather po tayo maghapon. Kasama na ang buong bahagi ng Bicol Region at buong Southern Luzon area. Wala tayong masyadong mapipinpoint dahil napakababa po ng ating kaulapan dyan. So, magiging maghapon ay maaraw at maalinsangan lamang ang ating mga weather systems at bukod sa patuloy na umiiral ang ating easterlies. At makikita po yung tuyot o dryness dahil nag-envelope pa rin yung high pressure ridge sa area na ito, lalo na sa bandang northeastern Luzon ha. Kaya take note yan at patuloy tayong makakaranas ng napakamaalinsangang panahon. So asahan natin na magkaroon lamang ng mga malilitang tsansa na pag-ulan sa halos buong silangang parte ng bansa, sa Luzon, sa Bicol Region, lalo na sa bandang Eastern Visayas at Eastern Mindanao. Pero napakaliit lamang ang tsansa na pag-ulan. At dahil wala naman tayong asahan na mamamataan anumang sama ng panahon sa labas-labas ng bansa, nabanggit ko na po yan hanggang this coming weekday. So diretso agad tayo sa Ulat Lindol. At makikita natin sa Ulat Lindol so far, mula kaninang 12 AM ay wala pa naman tayong nakikitaan dito ayon sa data PDP box na magnitude 4.0 pataas. So mukhang medyo moderate lamang o mga minor lamang ang mga paglindol sa ngayon. At ang huli nito ay kaninang 10:16 AM, magnitude 1.7 lamang ito sa may bandang northeast ng Ipil, Zamboanga, Sibugay ang tawag nila. So Zamboanga del Sur yan sa area ng Zamboanga del Sur. So the rest wala naman, puro minor pa lamang sa ngayon ang nadedetect na paglindol. Pero take note sa mga taga Zamboanga del Sur, patuloy pa rin kayo mas madalas na niyayanig na mga minor earthquakes. So ingat na lamang po mga folks at kung titingnan naman natin yung historical muli natin para sa month of April, kung ilan ang posibleng nadagdagan ng mga paglindol sa Pilipinas. And so far, nasa 193 earthquakes na po ang total natin. Ay 182 dito ay magnitude 2.0 pataas. 8 na ang magnitude 4.0 pataas. Samantala, wala namang nadadagdagan pa sa ating magnitude 5.0 pataas na natiling nasa 2 at isang magnitude 7
plus, which is yung magnitude 7.5 o 7.4 sa record ni PBOX, which is yung sa Taiwan, na napakalayo naman sa teritoryo ng Pilipinas. So, mabilis din kagad ang nadadagdagan sa mga paglindol, 193 earthquakes na po tayo. Inulit ko, ito ay magnitudes 2.0 pataas po. Hindi natin sinasama ang magnitudes 1.0 pataas dahil ito ay maituturing ko lamang isang silent earthquakes o local earthquakes man-made lamang. Sa ating astronomical event, 13 hours away po, mayroon tayong lunar occultation of Venus at nabanggit na mga po natin yan. So, mga 13 hours pa po, magkakaroon ng lunar occultation of Venus at approach naman ng Moon and Venus. So, ito yung malapit na magkakaroon na ng occultation ng Venus. Pero sa kasamang palad, hindi po ito kita sa Pilipinas dahil ang pinaka-front occultation ng Venus at Moon ay sa may parteng American region po. So malayo sa Pilipinas. Hindi natin masyado kita ito. Anyway, sa mga Pinoy natin sa Amerika, pwede ninyo makita yung occultation ng Venus at Moon. Day side kasi sa atin to. So night side naman sa Amerika. So makikita nila yan, yung pagdikit o pag-occultation ng Venus at ng Moon. So magandang pagkakataon yan. Lalo na sa bandang United States, Canada, Mexico, Greenland at iba pa. So yun lamang. At sa kasamang palad sa Pilipinas kasi is day side yun. Day side sa atin yun. Sa kanila night side, so makikita nila yan. Ayan, Sa atin kasi day side, so hindi natin makikita yan. Pero night side sa kanila, mas kita nila yan, mga folks. At narito naman ating 3-day today weather forecast para sa araw ng Linggo, April 7, 2024. Ganito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Linggo, April 7, 2024. Huwag po kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website at www.pimoweather.com para sa mga detalye na gusto nyo malaman na hindi natin nabanggit ngayong umaga at makikita na lang din ninyo real-time events ng weather events natin, lalo na sa amin sa Caloocan gamit ang weather station at sa data feeds mula sa iba't ibang mga weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.